Ano ang mga susi ng kaharian ng langit? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Ann Ignes, RJ Salumbides, and Ronald Buenaventura. Maraming salamat po sa inyong mga comments and na-encourage po ako sa mga comments ninyo. So thank you po. Binabati ko rin po ng happy 70th birthday si Brother Sammy Tan. Now, yung topic po natin ngayon ay may kinalaman po sa Keys of the Kingdom, mga susi ng kaharian ng langit. Jesus used the phrase Keys of the Kingdom in Matthew 16:19 to describe the spiritual authority entrusted to the church. So, pag sinabi po nating mga susi ng kaharian ng langit, ito po ay authority na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa iglesia, particularly through its leaders. These keys symbolize the right to proclaim the gospel, opening the door of salvation to those who believe, and the responsibility to maintain order and purity within the church through loving correction and discipline. So, ibig sabihin pala ng Keys of the Kingdom, ito ay may kinalaman sa yung ipinagkatiwala ng ating Panginoong Jesucristo, yung pamamahala sa iglesia, at ito pa ipinagkatiwala sa mga apostol at sa liderato o sa mga leaders ng church. Para saan po? Para i-maintain yung order and purity within the church. The authority doesn't come from human power, but from Christ Himself, who rules His church and entrusts its stewardship to His people. So pag-usapan po natin yan ng mas malalim pa. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 16 verse 19, ito po yung tinanong ng ating Panginoong Jesucristo si Pedro, Pedro, sino ba ako? Sa tingin mo, ikaw, opinion mo, pananaw mo, sino ako? Sabi ni Pedro kay Jesus Christ, you are the Christ, the Son of the living God. And then sabi ng ating Panginoong Jesucristo, upon this rock I will build my church. Itatayo ko ang aking iglesia. At verse 18 po yun. Pagdating sa verse 19, sabi dito, I will give you the keys of the kingdom of heaven. So napakahalaga na maunawaan muna natin kung ano yung nangyayari noong mga panahon na yon para mas maunawaan natin yung talata. So after sinabi ni Jesus Christ na itatayo ko ang aking iglesia, yung susi ibinigay kay Pedro. Yung mga susi, sabi dito, I will give you the keys of the kingdom, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. So ito po ay ibinigay kay Pedro, sa mga apostol, sa liderato ng iglesia, at hanggang sa mga panahon natin ngayon, yung mga churches po natin may mga leadership. So sila po yung may hawak ng Keys of the Kingdom. Pero mga kapatid, wag po nating isipin na ito ay exclusive lang sa kaharian, sa mga leaders ng church. Yung Keys of the Kingdom ay may kinalaman din po sa pagpaproklama ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga tuwid, lahat tayo, mga kapatid, na nangangaral ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, to some extent, meron din tayong authority, may susi tayo. Nabuksan yung kalangitan ng yung kaharian ng langit upang makapasok yung pinapangaralan natin ng ebanghelyo. So ito po yung mga katuruan natin ngayong umaga. Number 1. The keys of the kingdom refer to the authority of the church to, number 1, preach the gospel to open the door to the kingdom. So, kapag nangangaral ka pala ng ebanghelyo bilang katiwala ng ating Panginoon, binubuksan mo yung pintuan ng kingdom of heaven upang makapasok lahat ng mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Marami pong pagkakataon sa New Testament na pre-practice ito ng mga apostles, mga church leaders, mga individuals, mga members ng church. Nangangaral sila at binubuksan nila yung kaharian ng langit upang makapasok yung mga tao sa kaharian ng langit. Now, ito po ay, ang background po kasi nito nasa Isaiah 22 verse 22. Nung ibinigay ng Diyos yung susi ng kaharian ni David kay Eliakim. At yung picture po kasi nito, ganito ay stewardship. Pag sinabing keys of the kingdom, kung meron kang bahay, tapos umalis ka, iniwan mo yung susi sa katiwala mo, sa kasambahay mo, okay, ibig sabihin, ikaw muna mamahala sa tahanan ko. Alis lang ako, ikaw mamahala sa tahanan ko, ikaw yung may authority. So, ganun po yung ibig sabihin ng keys of the kingdom. Bibigay ko sa yung authority, ikaw yung mamahala, ikaw yung steward. Dahil tayo po ay steward of the kingdom,
Tayo po yung pinagkatiwalaan ng Diyos. Tayo po yung nangangaral ng Ebanghelyo. Tayo po yung nagbubukas ng gate ng langit. At habang nangangaral tayo ng Ebanghelyo, bumubukas yung pintuan at nakakapasok po sa Kingdom of Heaven yung mga nananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Part po ng pangangalaga ng iglesia o yung mga churches po natin, may mga rules and regulations po yan. So, parte po nun yung prohibition and permission. Nung sinabi po ng ating Panginoon Jesucristo na whatever you bind on earth shall be bound in heaven and whatever you loose on earth shall be loose in heaven, ito po ay may kinalaman sa pagbabawal at pagpapahintulot. So sabi rito, bibigay ko sa iyo yung kaharian ng langit, ang mga susi ng kaharian ng langit, ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot din sa langit. Marami pong nakukonfuse dito ng mga Christians, ano ba talagang pinag-uusapan dito? Pero alam niyo po, para po mas mabilis maintindihan, ito po may kinalaman sa church discipline. Kaya po yung Matthew 16, mga ilang chapters lang po sa Matthew 18, makikita niyo po rito na inulit ito ng ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 18, sabi rito, tandaan ninyo, anumang ipagbabawal ninyo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot niyo dito sa lupa, ipahintulot sa langit. So, ito po ay sa konteksto ng pagdidisiplina sa isang tao. Halimbawa, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mayroong isang taong nagkasala laban sa iyo. Sa church, sa konteksto ng church. Mayroong nakasakit sa iyo. Ang rules and regulation po dito, bawal mong sabihin yun sa ibang tao. Ba, nasaktan ka? Huwag mong i-chismis sa iba, huwag mong sabihin sa iba. Directly, sabihin mo dun sa nakagawa ng kasalanan sa iyo. Para po hindi nadadama yung ibang tao, hindi nagagatungan ng ibang tao, hindi lumalawak yung mga usapin at mga hidwaan sa church. Kaya may ganitong rules and regulation, may prohibition, may pinagbabawal, tapos meron namang pinahihintulutan. So dito po, pinagbabawalan na nasaktan ka, huwag mong sabihin sa ibang tao, kausapin mo yung nakasakit sa'yo. Kayo lang dalawa yung mag-usap. And then makikita nyo po rito sa mga talatang ito, ano yung dapat gawin. Ito pong topic na to medyo mahaba, no? Pero I hope nagkakaroon tayo ng idea na yung keys of the kingdom, ito po ay binigay sa leaders ng church, tsaka sa mga individuals na rin, mga Kristiyano, na pamahalaan yung iglesia. At ito po ay pre-practice, yung prohibition and permission. Bigyan ko po kayo ng isang example, yung mga hindi po natin mako-cover dito as usual, gumagawa po ako ng separate video para mas maintindihan natin ng mas malawak pa. So, in-apply po itong pagbabawal at pagpapahintulot sa mga talatang ito. Acts chapter 10 verse 11, Acts 15, 1 Corinthians chapter 5, 2 Corinthians 2, 6-8. Napakikli ng devotion ng 15 minutes para makover to. Pero ibibigay ko po sa inyo yung Acts chapter 15 as an example. Dito po sa Acts chapter 15, makita po natin dito, nagtipon-tipon lahat ng leaders ng church. Ito pong nasa picture dito sa harapan nyo. Ito po yung, let's imagine na lang, no? Ito yung Jerusalem Council. Pinag-usapan nila, ano yung gagawin nila sa mga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kasi po, binuksan na nila yung pintuan ng langit yung kaharian ng langit. Nakapasok na yung mga Gentiles, yung mga hintil. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, disipulohin nyo lahat ng mga bansa. So, hindi lang mga Hudyo ang papasok sa kaharian ng Diyos, kundi lahat ng mga bansa, kasama yung mga Pilipino. So, nabuksan yung pintuan ng kaharian ng langit. Now, nung nakapasok na yung mga hintil, nagkaroon sila ng mga rules and regulation. Anong gagawin natin? Mga pasintabi na lang, no? Mga supot sila, hindi sila tuli. So, yun yung issue sa Jerusalem, sa Council at Jerusalem. Pagpasensya niyo sa mga nag-aalmusal, no? Sa mga sensitive. Yun talaga yung pinag-uusapan nila, mga tuli at hindi tuli. Kaya ang sabi rito, the Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses. So, sabi ng ibang mga Kristiyano, dapat sundin pa rin nila yung kautusan na kailangan tuli lahat ng mga, makapasok sa kaharian ng langit. Pero dito po sa Jerusalem Council, nagdesisyon sila na pwede, permitted, bibigyan natin ng permission lahat ng mga mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo na kahit hindi tuli, wag na kayo magpatuli. Kasi isipin niyo po naman, papahirapan pa ba natin yung mga tao na nanampalataya sa Panginoon Jesucristo na hindi kayo makakabilang sa kaharian ng langit, hindi kayo papasok sa kaharian ng langit kung hindi kayo tuli. Napakahirap yan, kahit i-apply mo yan sa church ngayon. Magsisilipan pa ba tayo bago ka makapasok sa iglesia? Merong attendance ron. Pagpasok mo, magubad ka pa ng pantalon.
So complicated. So sabi rito sa Jerusalem Council, wag natin gawing komplikado, wag nating pahirapan. Let's allow them. Kaya merong permission. At the same time, nagbigay sila ng prohibition. Dito po sa verse 20, sabi ng Jerusalem Council, instead, we should write to them telling them to abstain from food polluted by idols, from sexual immorality, from the meat of strangled animals, and from blood. Ito na lang ipagbawal natin sa kanila. So nagkasundo sila, no? Merong prohibition, merong permission, at yan po yung isang halimbawa ng pagmamanage ng iglesia ng Diyos. So yan po yung keys of the kingdom. Yung liderato ng church, minamanage nila yung church biblically. Merong mga rules and regulation. Ganun din po sa mga churches natin. May mga rules and regulations na siguro hindi natin pinag-uusapan nung yung first council. Iba yung usapan nila, matindi yun eh. Ngayon, meron tayong sariling rules and regulation. Kung ano man yung pinagkasunduan sa church, pinagkasunduan na rin sa langit. Yun po yung ibig sabihin ng whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So, ilan po sa mga applications natin? Number 1, share the gospel, open the door to the kingdom. Pag nagsishare ka pala ng gospel, binubuksan mo yung pintuan ng langit. Kagaya po nang nangyari sa New Testament. Binubuksan nila yung pintuan ng langit, hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para rin sa mga hintil. Tayo po, nakapasok na sa kaharian ng Diyos, pero pag nangangaral tayo ng salita ng Diyos, binubuksan natin yung pintuan ng langit para sa ating mga mahal sa buhay, membro ng pamilya, family, and friends. Number 2, pag nakapasok ka na sa kaharian ng langit, membro ka ng isang iglesia, submit to godly and biblical church leadership. Kailangan mo magpasakop sa liderato ng iglesia. Huwag mong isipin na, yung isang church walang rules and regulation. Pag ang isang church walang rules and regulation, there's something wrong. Kasi sa church, magsaset talaga ng boundary yan. Kaya importante na yung mga leaders ng church, pag nag-set ng boundary, biblical. May mga churches po na pinagbabawal yung mag-girlfriend and boyfriend na sa mga youth, sa mga young people. Pag 12 ka pa lang, 13, 14, 15, and I think tama naman yun. Hindi naman kumukontra sa Biblia yun. Kung anong mapagkasunduan ng leadership ng church, isipin mo, pinagkasunduan na rin yan sa langit. Yun po yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Kung anong sinabi ng church leadership, kapag biblical naman yung sinabi nila, isipin mo, galing rin yan sa Panginoong Jesucristo. And point number 3, ito po, isa pong importante na ito na malapit po sa puso ko. Settle disputes within the family of God. Kapag merong disputes, awayan sa loob ng church, hindi pagkakaunawaan, wag na po nating palabasin sa loob, hindi na natin dadalhin yan sa labas ng church. I-settle na yan. Kaya po, ang isang rules and regulations na sinet mismo ng ating Panginoong Jesucristo, pag meron ka nakaaway, dalawa kayo nag-aaway, dalawa lang kayo, wag mo nang ikalat pa yung awayan nyo. Kasi magkakaroon ng disunity sa church, magkakawatak-watak lang yung church dahil pinakalat mo pa yung isang bagay na pwede nyo naman dalawang pag-usapan. Ngayon, pag hindi nyo na-settle, kumuha ka ng isa na sasama sa'yo para ma-settle yung issue. Pag hindi, tsaka may order po yan. Ang dulo po niyan, kung yung isang kapatid mo nagkakasala, nagpapatuloy sa pagkakasala, ihiwalay mo na sa church. Now, isa pong mga parte ng rules and regulations sa church na dapat ina-apply natin ngayon na hindi na-apply. Pag pumasok kayo sa mga kontrata, halimbawa, nag-business kayo, dalawa kayong Christian, or involve yung pastor mo sa business, o kung sino man membro ng church. Kapag nagkaroon ng violation ng kontrata or breach of contract, minsan nagdedemandahan pa yung mga Kristiyano sa harapan ng judge na hindi naman mananampalataya. Kaya po isang part ng rules and regulations na sinet mismo ng Biblia ay matatagpuan po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 1. Sabi po dito, if any of you has a dispute with another, do you dare to take it before the ungodly for judgment instead of before the Lord's people? So sinasabi rito, pag binasa niyo po ng buo yung mga talata na yan, isa pong regulation yan sa church na dapat ina-apply natin sa panahon natin ngayon, na kapag nagkaroon ka ng alitan sa kapwa mo, huwag mong idemanda yung kapwa mo Kristiyano at magkakasuhan pa kayo sa korte. Isettle nyo na lang dalawa, or isettle nyo sa loob ng iglesia, or isettle nyo na kayo-kayong mga mananampalataya. Now, para po sa ating discussion, what are some practical ways we can open the gate to the kingdom so that others may enter? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for opening the door to your kingdom through the gospel of your Son. You have entrusted the church with the great privilege
and responsibility of proclaiming this good news. Help me to be faithful in sharing the message of Christ so that others may enter into eternal life. Give me boldness, compassion, and clarity as I speak of your grace. Let my words and actions reflect the beauty of the gospel and draw others to you. Use my life as a vessel to open the way for many to come to faith. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin ito, si Ma'am Catalina. Maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating channel. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. Now, huwag po natin kalimutan, ibahagi itong devotion natin na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan.